Nang mabankrupt ang kumpanya ng ama ni Cassandra, napilitang sumali siya sa isang auction upang mabayaran ang halos 50 milyong pagkakautang. Binili siya sa halagang kinakailangan niya ng isang mayamang matanda. Bagamat takot si Cassandra, wala siyang magawa kundi isakripisyo ang sarili. 5 taon na ang nakalipas nang si Rafael Roosevelt, isa sa pinakabatang bilyonaryo sa Asya, ay may nakasiping na babaeng hindi niya kilala. Pinahanap niya ito sa lahat ng sulok, ngunit hindi ito natagpuan ng mga tauhan niya. Hanggang sa isang araw, may nakita siyang babaeng kamukhang kamukha ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Takot na muling tumakas o magtago ang babae, dumiretso si Rafael sa ama ng babae upang alukan ng kasal. Papayag ba si Cassandra sa kasal na kagustuhan ng ama niya? Ano ang gagawin niya kung matuklasan niyang si Rafael ang ama ng kambal niyang anak? Matututo kaya siyang mahalin si Rafael kahit pa malamang may iba itong dahilan sa pagnanais na pakasalan siya? Nagmamadali si Cassandra habang naglalakad patungo sa opisina ng daddy niya. Halos lahat ng madaraanan niyang mga departamento ay nagliligpit na ng mga gamit ang mga tauhan nila. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung alam ba ito ng daddy niya. "Dad, what happened?" Bungad niyang tanong na may halong pag-aalala. Habol pa ang kanyang hininga at nang makita niya ang daedi niya ay bagsak ang balikat nip at tila may malalim na iniisip. Tumingin lamang ng bahagya ang matanda sa kanya at nag-iwas ng tingin. Saka muling humarap sa ibabaw ng lamesa. "Hindi ko alam kung anong nangyari. Bagsak na ang kumpanya, anak. Hindi ko na alam kung paano pa tayo makakaahon." Lahat ng investors and board of directors ay umalis na, maluha-luha na ito habang nagpapaliwanag. Baon na rin ang kumpanya sa mga utang, saka ito umiling. Paanong bumagsak? Bakit ngayon ko lang nalaman? Akala ko ay maayos ang lahat dito. Hindi makapaniwalang tanong niya. Palagi niyang tinatalikuran ang kagustuhan ng daddy niya na mamuno sa kanilang kumpanya sa kadahilanang sa tingin niya ay hindi pa siya handang mamuno. Takot siyang magdesisyon, takot siyang magkamali at mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang niya. Ang akala ko rin, anak. Akala ko maayos ang lahat. Hanggang sa hindi na close ang kontrata sa pagitan ni Mr. Garcia, hindi ko maintindihan kung paano ang nangyari may mali sa nangyari. Hindi natin siya nakuha at ang lahat ng board members ay nag-alyansa dahil daw palpak ang pamamahala ko, doon ay unti-unti nang tumulo ang luha ng matanda. Ginawa ko naman ang lahat. Pero masyadong malaki ang impact ng project na yun sa kumpanya at pati ang mga board of directors ay nadismaya at umalis na. Ako na lang ang naiwan, kasama ng malaking pagkakautang. Humahagulgol na ito ng iyak kaya naman mabilis na lumapit si Cassandra sa ama upang yakapin ito. Hindi makapagsalita si Cassandra dahil hindi matanggap ng kanyang isipan ang mga narinig. Ang alam lang niya ay masakit at mas lalong masakit ito para sa kanyang ama. Matagal nang namamahala ang daddy niya sa kanilang kumpanya at patuloy itong namamayagpag simula pa noon at ngayon ay bigla na lamang itong naglaho sa isang iglap. Napatingin silang dalawa nang pumasok sa loob ng opisina si Mr. Chua, kasama nito ang ilan pang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra at napatingin sa daddy niya. Napahigpit ang kapit nito sa kanyang kamay. "Hulihin niyo ang manloloko at magnanakaw na taong yan," sigaw ni Mr. Chua habang nakaduro sa kanyang ama. "Daddy, anong ibig sabihin nito?" tanong niya sa ama. Mr. Chua. Ngunit hindi ito sumagot. "Mr. Orlando, you are under arrest sa salang pagkakautang ng millions, panloloko, at pagnanakaw sa halos 20% of shareholders ng iyong nasasakupan na miyembro, at inilabas ng pulis ang warrant of arrest. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito?" Napatingin si Cassandra sa kanyang daddy nang tumungo ito. Nagsimulang lumapit ang mga pulis at pinusasan ang daddy niya. "No, Dad, no." Umiiling na sambit ni Cassandra. Mabilis siyang lumapit sa lalaking nagpapahuli sa kanyang ama at humawak sa kamay nito. "Mr. Chua, hindi magnanakaw ang daddy ko. Hindi niya magagawa yun. Magbabayad ako, huwag mo lang siyang ipakulong. Please, I'm begging." Sabay luhod niya. "Cassandra, anak, ikaw, I don't believe you."
Tumakas ka sa iyong responsibilidad bilang kanyang anak at heiress. And as if naman na kayang mong bayaran ang halos 50 milyon niyang utang. Napatigil siya, hindi siya naniniwala sa ibinibintang na pagnanakaw ng daddy niya. Bought 50 million. Ganong kalaking halaga ang utang nito. Napatingin siya sa kanyang daddy at kasabay nito ang pagtango ng matanda. Dahan-dahan siyang tumayo at bahagyang lumapit sa kanyang ama. Daddy, totoo ba talaga? Ipinagdarasal niya na sana ay bigyan siya ng paliwanag na kayang tanggapin ng sistema niya. Walang pag-aalinlangan na tumungo ang kanyang ama. Patawarin mo ko anak. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang lahat. I invest millions for Mr. Garcia, pero hindi ako ang nagnakaw, pero lahat ng ebidensya ay sa akin nakaturo. Wala na tayong magagawa pa, anak. Hindi na nakapagsalita pa si Cassandra nang ilabas ng mga pulis ang daddy niya. Unti-unti siyang nanlumo at tila nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga ng pera? Kulang pa ang ipon niyang pera para lang mabayaran yun. Pumasok sa isip ni Cassandra ang kanyang nobyo na si Franco. Kasalukuyan itong head manager sa kumpanya ng daddy niya at nasisiguro niyang tutulungan siya nito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Cassandra at kaagad na siyang nagpunta sa opisina nito. Hindi niya hahayaan na magtagal ang daddy niya sa kulungan. Hindi ito sanay sa hirap, at hindi niya alam kung anong klaseng mga tao ang naroon. Nagmamadali siyang tumatakbo patungo sa elevator at nagtungo sa floor kung saan ang building ng opisina nito. Malayo pa lamang siya ay rinig na niya ang tila mga nagtatawanan na mga boses. Unti-unting bumagal ang kanyang paglalakad at saka napakunot. Nakaramdam siya ng kaba. Tumingin siya sa kanyang likuran upang siguraduhin na walang ibang taong nakasunod sa kanya. Nakaawang ang pinto ng opisina ni Franco at mula doon ay nakita niya itong nakaupo sa upuan habang nakangiti at may hawak na wine. They looks like celebrating something. Pero ano yan at bakit ngayon pa kung kailan bagsak na ang kumpanya? Alam mo Franco, ikaw ang tunay na nagwagi. This is all your plan and success. Napakahusay mo. Boses iyon ni Mr. Sarmiento, isa sa mga board members. Lalo siyang naguluhan ngunit mas tumindi ang interes niya kung para saan ang tila kasiyahan ng mga ito. Napakadali lang pala nilang mapapabagsak, that freaking old man and his useless daughter. Walang ibang ginawa kung hindi mag-drawing, wala naman siyang perang makukuha sa ganon. Pamilyar kay Cassandra ang boses ng matandang lalaki, ngunit hindi niya matukoy kung sino. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang babaeng hindi niya inaasahang makita. Umupo pa ito sa kondangan ng kanyang boyfriend at humulik sa labi nito. Napasinghap siya ng bahagya dahil sa ginawa ng babae. Hindi ako nagsisising ikaw ang ipinadala namin ni Daddy. You really did a great job babe. Sambit ni Denise. Denise is the president's daughter of Zamora Company. Ang kumpanyang matagal ng kalaban ng kanilang kumpanya. Ngayon, ay tuluyan na niyang nakilala ang boses ng isa pang matandang lalaki. Dante Zamora. Paano mo nga ba napaikot lahat sa kamay mo? Knowing that it's hard right? Curious lang ako, tanong ni Mr. Sarmiento. It's basic. Sa totoo lang wala naman akong ginawa, it's actually Mr. Castañeda's daughter. Si Cassandra ang kumilos para sa atin. Napakadaling paikutin ng babaeng, yun. Baliw na baliw sa pag-ibig, kitang-kita ni Cassandra kung paano ngumisi si Franco. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Ninakaw niya ang importanteng file para sa atin. Nanlaki ang mga mata niya. Bumalik sa kanya ang alaala na halos isang buwan na ang nakalipas. May date sila that time, anniversary nila at si Franco ang nag-surprise sa kanya sa luxury restaurant. Nang gabi yun ay hiniling sa kanya ni Franco ang isang file na nasa opisina ng daddy niya. Nang tanungin niya kung para saan iyon, ay sinabi lang nito na nais niyang pag-aralan at paghandaan. Ang susunod na project para mas makatulong sa daddy niya at makadagdag puntos bilang nobyo niya. She did not hesitated. Kinabukasan din matapos ang araw yun ay lihim niyang kinuha ang kopya ng file sa laptop ng daddy niya. And that file ay naglalaman ng plano and important information about Mr. Garcia, the private and big-time client. I negotiate with him, and tada! We got him. At hindi ko naman inaasahan na naroon din pala ang information about shareholders and stock funds, kaya nilimis ko na rin.
Ipinaikot ko lamang din si Cassandra sa aking mga kamay. That woman is easy to get. Don't tell me you slept with her. Parang batang sambit ni Denise. Syempre hindi. Hindi siya ang type ko, babe. Ikaw lang at dapat alam mo yan. Ang boring niya at ang pure intention ko ay ibagsak ang trash company na ito, at hinalikan mal nito si Denise. I trusted you, gaya ng pagtitiwala ko sa iyo bilang fiancé ng unikahiha ko at hinding-hindi ako nagsisisi, masiglang sambit pa ni Mr. Zamora, at napatingin siya sa daliri ni Denise at Franco na ngayon ay may nakasuot na singsing. Ngayon, ay wala na tayong kalaban. Wala nang manghahahas na kalabanin pa tayo, dahil as of now, tayo ang may pinakamataas na shareholders and sum of client and investor ay nasa atin na cheers. Hindi alam ni Cassandra kung ano pa ang dapat niyang maramdaman. All this time ay engaged na pala ang nobyo niya. All this time, ang lalaking una niyang minahal ay pinaglaruan lamang pala siya. Niligawan lang siya nito para sirain ang daddy niya, at pabagsakin ang kumpanya nila. Siya pala ang may kasalanan kung bakit nakulong ang daddy niya. Masyado siyang nagtiwala. Alam niyang wala talagang kasalanan ang daddy niya. Her father is great and clean. Walang ninakaw na shareholders ang daddy ko. Pukana nila ang lahat ng to. Ang mga walang pusong mga taong taang may kasalanan ng lahat. Pero kailangan natin siyang alisin. Ang puno ay hindi mamamatay hanggat may ugat. Kaya kailangan pa rin natin masiguradong hindi na makakabangon ang matandang yun, tila galit na sambit ni Mr. Zamora. Kailangan niyang mamatay. Nanlamig siya sa nang marinig niya ang huling sinabi ng matanda. I will working on that, dad, tugon ni Franco. Anong ibig nilang sabihin? Balak ba nilang saktan o patayin ang daddy ko? Hindi na napigilan pa ni Cassandra ang sarili at kaagad na pumasok sa loob ng opisina. Miss Cassandra, gulat na sambit ni Mr. Sarmiento. Oh Mr. Sarmiento, don't call her miss or whatsoever. She's nothing now. Paalala ni Mr. Zamora. Franco, anong ibig sabihin nito? Bakit narito ang babaeng yan? Hindi yan ang pinunta ko. Tulungan mo ko, si daddy hinuli siya ng mga pulis. Nagpanggap siya nga walang narinig at walang alam. Umiliyak siyang lumapit kay Franco at hahawakan sana ang kamay nito, ngunit kaagad na hamarang si Denise at sinampal siya ng malakas saka itinulak dahilan ng pagkakaupo na layas sa sahig. Don't try to touch her again. Ang tagal kong nagtimpi sa kalandian mo. Ngayon tapos na ang pagpapanggap. He's my fiancé. Ang akala ni Cassandra ay sapat na ang sakit dahil sa mga narinig niya kanina, ngunit mas damable pa ito ngayon dahil nakatingin lamang si Franco sa kanya na para bang nandidiri sa kanya. Han, anong sinasabi niya? Totoo ba? Naluluha niyang tanong. Parang pinagpira-piraso ang puso niya ng mga oras na yon. Don't call her that name. It's Kadiri. Inis pa na sigaw ni Denise. Hayaan mo na siya, babe. Kaawa-awa na nga ang isang yan tapos papatulan mo pa. Huwag mong ibababa ang level mo sa kanya. Tumayo si Franco at ngumisi kay Cassandra. Your father deserves into jail. Isa siyang walang kwentang mamuno at magnanakaw. And you heard it right, Denise is my fiancé, isa ka kasing uto-uto, kaya napakadali mong maloko. Mag-ama nga talaga kayo ni Orlando. No, hindi yan totoo. Kung ako sayo, mag-focus ka na lang sa pag-drawing mo kaysa gamaya sa tatay mong walang silbi. Sigaw ni Mr. Sarmiento sa kasabay-sabay na nagsitwanan ang mga ito. Pero basura rin ang drawing niya. Dagdag pa ni Denise at muling umalangaw-ngaw ang malakas na tawanan. Let's go out of here. Hindi na tayo dapat manatili pa sa walang kwenta at basurang kumpanyang ito. That's right, goodbye loser. Sundin mo ang payo namin. Kantiyo pa ni Mr. Zamora at umalis na ang mga ito habang tumatawa. Umiiyak siya habang nakapikit at paulit-ulit na inaalala ang mga nangyari at narinig niya. This is all her fault. Kung sana ay hindi niya hinayaan ang sarili na magtiwala sa iba ay hindi sana mangyayari. Ang lahat ng to. Now, she need to do something dahil nasa panganib ngayon ang daddy niya. Tumayo siya at pagkalabas niya ng opisina ay naroon ang mga tauhan nila. Nakatingin sa kanya at nagbubulungan na parang siya na ang pinakanakakaawang tao sa mundo. Alam niyang narinig at nakita ng mga ito ang nangyari. Marahil ay plano rin ito nila Franco, ang mapahiya siya.
Nakayuko siyang umalis sa company nila dahil sa pagkapahiya na nararamdaman. Nagtungo siya kay Cheska. Nakilala niya ito sa kolehiyo. Cheska is a good friend of her, at marangal na tao kahit pa sabihing hindi maganda ang kasalukuyan nitong trabaho. Nalaman niya na nag-work bilang hostess sa isang auction night nang minsan na maimbita sila ni Franco sa isang event at kasalukuyang may auction na nagaganap. Simula noon ay naging matalik na silang magkaibigan. Gusto niya itong tulungan noon, ngunit ayaw nitong umalis sa kinasanayan na trabaho dahil sa pansarili nitong dahilan. "Are you sure about this, Cassandra?" Nag-aalalang tanong ni Cheska. "This is not easy, at alam kong alam mo yun. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Hindi biro ang perang kailangan ko, at alam kong alam mo rin kung saan ako makakakuha ng ganoong kalaking halaga." Napabuntong hininga si Cheska. Kung desidido ka na talaga ay maaari mo nang fill up an itong form for your information. Inabot ni Cheska sa kanya ang isang papel. "You know this auction is super higpit, at ayaw ni Madam Berbs ng palpak na tauhan. Kaya naman kakausapin ko si Madam Berbs para ihabol ka tonight." Tumango si Cassandra. "Salamat, Cheska. Sobrang laking tulong nito sa akin, to save my father." Kinakabahan siya at natatakot pero handa siyang magsakripisyo para sa daddy niya. This is her fault kaya naman, dapat lang may gawin siyang paraan bago pa nila magawang ng masama ang daddy niya habang nasa kulungan ito. Dalawa na lamang silang magkasama sa buhay matapos mawala na parang bula ang mommy niya, hindi niya hahayaan na pati ang daddy niya ay mawala rin. Nang dalhin siya ni Cheska sa isang exclusive hotel ay kaagad siyang inisikaso ng mga staff doon. Kasalukuyan na siyang inaayusan ng isang makeup artist. Nakatanggap siya ng samot-saring mga komento, ang ilan pa ay namamangha sa ganda niya, pero ang puso niya ay doble ang kaba. Ipinagdarasal na lamang niya na sana ay walang mangyaring masama sa daddy niya ngayong gabi. "You are the big star tonight, Elise. Don't forget to smile and gusto kong akitin mo sila para malaki ang pumasok na pera. Is that clear?" Tanong ni Madam Berbs. Tumango si Cassandra at tumingin muli sa salamin. Pinalitan niya ang pangalan niya. Ngayong gabi siya ay si Elise Gomez at hindi si Cassandra Castañeda. "Oh, mag-start na. Humanda na ang first line to second line up." Sigaw ni Madam Berbs. "Cheska, you are still at the star section, together with Elise." "Yes, madam." Sigaw ni Cheska at lumapit ito sa kanya. Nakasuot ito ng kulay itim na lingerie. "Ang ganda mo, Cassandra. Ang ganda-ganda mo. Deserve mong pang big star tonight." Tiningnan niya ang sarili sa salamin na nakatingin din doon ang kaibigan niya. First time niyang maayusan ng ganito kabungga, at first time niya rin magsuot ng halos labas na ang kanilyang kaluluwa. Mabuti na lamang at may light cover pa ito sa ngayon, ngunit mamaya ay kailangan niya raw itong tanggalin. Hinawakan ni Cheska ang balikat niya. "Ano kaya mo ba talaga? Pwede ka pa naman umurong, kaya ko pang kausapin si Madam Berbs kahit pamasabon ako, ay okay lang." Alam niyang nanlalamig na ang kanyang kamay dahil sa kaba. Napailing siya sa kaibigan at hinigpitan niya ang paghawak sa kamay nito. "Kaya ko, Cheska, kakayanin ko. Kailangan ko ng pera para makalaya si daddy. Hindi ko hahayaan na masaktan siya nila Franco." Gusto niyang umiyak muli, ngunit ayaw niyang pahirapan ang makeup artist upang ayusin muli ang makeup niya. Bakit kasi ang daming masama sa mundo? Kaloka. "Oh, siya sige basta tatagan mo ang loob mo ah. Hindi biro itong gagawin natin, lalo na sa iyo at first time mo. Ako, iisa lang naman palagi ang kumukuha sa akin, kaya hindi na ako mahihirapan, saka nagpapamasahe lang yun. Pero hindi lahat. Masahe lang ang gusto, kaya maghanda ka." "Oo, naiintindihan ko naman ang pinasok ko. May karanasan na rin naman na ako." Pagsisinungaling niya sa bayuko, hind niya sinabi kay Cheska ang totoo dahil baka mas lalong magdalawang isip itong ipasok siya sa auction ngayong gabi. Kailangan niya ng 50 milyon para sa kapakanan ng kanyang ama, at kailangan niya yon ng isang gabi lamang. Natapos na ang first and second batch. Oras na nila ni Cheska kaya naman isinuot na niya ang kanyang maskara. Isa ito sa mga props na suggestions ni Madam Berbs, para raw suspense at maakit lalo ang mga bigating businessman, at also narito rin ang ilang politicians. Mabilis na natapos ang auction sa mga kabatch niya hanggang kay Cheska. Nabili si Sunshine sa halagang 30 milyon.
Laking gulat niya pa nang biglang itinaas ni Sunshine ang gitnang daliri nito sa lalaking nakabili sa kanya. They look like they know each other. Alright, here we go sa ating pinakahihintay na hot star of the night. Sigaw ng MC. Mas damobel na ang kabang nararamdaman ko. Halos nanlalamig ang buong katawan ko, pero kailangan kong tapusin ang gabi na ito para kinabukasan ay makalabas si Daddy sa kulungan. I stood up, at inabot ng MC ang kamay ko saka ako ipinaikot nito. What a gorgeous and hot lady right here beside me. Wow, she's a damn hot. I want her. I make sure I will have you tonight. Nagsigawan ang mga tao at napalakpakan. Sa ibaba ng stage ay kitang-kita niya ang mga lalaking tila naglalaway sa katawan niya. Hindi naman kasi sa pagmamayabang pero matangkad siya, maputi, balingkinitan ang katawan, at pinagpala ng malulusog na dibdib. What's your name, gorgeous? Tanong ng MC. Elise. Inayos niya ang sarili dahil napansin niya ang panlalaki ng mga mata ng MC. Naglakas loob siyang tanggalin ang kanyang maskara at humarap sa audience. My name is Elise, 22 years old and a virgin. Nakangiti niyang sambit habang hawak ang mikropono, at tinanggal ang suot na light cover ng katawan niya. Tumambad sa mga kalalakihan ang kanyang halos hubad na nakatawan. Halos ramdam na ramdam niya ang lamig ng paligid. Muli ay nagpalakpakan ng mga tao at sa pagkakataong ito ay mas malakas na hiyawan at sigawan. Kailangan niyang gawin yun para makahatak pa lalo nang bibili sa kanya. So, we have a virgin here. Let's. 1 million. Sigaw ng isang lalaki. 2 million. Sigaw pa ng isa habang nakataas din ang karatula nito. 10 million. Sigaw pa ng isa. Nagkagulo na kaagad ang mga ito, at kahit ang MC ay natataranta na. Hindi niya alam na ganito ang mangyayari. Halos pag-agawan siya ng mga ito. Kitang-kita niya sa mga mata ng mga lalaki ang halos pagkasabik, nanlilisik na nga mata, at tila hayop na handang sakmalin ang pagkain nila. 60 million. Halos lahat ay napatahimik at napatingin sa sumigaw na lalaki. Nakuha kaagad nito ang atensyon niya dahil sa perang halagang sinabi nito. Nalampasan nito ang eksaktong perang kailangan niya, ngunit kaagad siyang napalunok at natulos sa kinatatayuan, nang matitigan ng mabuti ang lalaki. Kinakabahan man ngunit tumango siya sa MC. 60 million. Going once, twice. Narinig niya ang pagpukpok sa hawak ng MC. She's now yours, Mr. Romero. Congratulations! Kasabay ng palakpakan ng mga tao, ay ang halos tila ba paglabas ng puso niya dahil sa takot at kaba. Matapos siyang bayaran ay iginaya siya ng dalawang lalaking nakaitim patungo sa isang itim na limousine. Dinala siya sa isang luxurious hotel sa bansa. Hindi naman niya mapigilan ang matakot at maiyak. Isang matandang lalaking mataba ang tiyan ang siyang nakabili sa kanya. Hindi na siya makakatanggi pa, lalo pat bayad na siya at kailangan na niya ang pera. Hintayin niyo na lamang po si Mr. Romero. Kabilin-bilinan niya po na mauna na po kayong maligo, sambit ng isa nitong tauhan. Napatungo siya, sige. Pagpasok niya sa loob ng hotel room ay kaagad siyang napaupo sa kama at humagulgol ng iyak. Isang gabi lang naman hindi ba? Pagkatapos noon ay mapapalaya ko na si Daddy at magsisimula muli kami, sambit niya sa pagitan ng mga hikbi. Naglakas loob siyang tumayo at nagtungo sa shower room. Nang makalabas ay nanatili na lamang na nakasuot siya ng bathrobe. Pinatay niya ang ilaw dahil ayaw niyang makita ang mga mangyayari. Habang inaangkin siya ng matandang iyon, tanging lampshade lamang ang iniwan niyang bukas. Nanginginig ang kanyang tuhod na bumalik sa kama at doon umupo. Lang sandali pa ay narinig na niya ang paglagatok ng lock sa pinto, ang pagsara at ang pagbukas nito. Kasunod nito ang papalapit nitong yapak patungo sa pwesto niya. Napahiga siyang bigla nang basta na lamang siyang ihiga ng lalaki at pinakubabawan. She trembled at ramdam na ramdam niya iyon. Mabilis na gumagalaw ang kamay nito sa maseselang parte ng kanyang katawan. Napakunot siya ng noo nang maramdaman niya na parabang hindi ito isang matandang lalaki. Hinalikan siya nito dahilan kung bakit nalasahan niya ang alak sa labi nito. Ngunit ang pabango nito ay amoy mint na nanunuyot sa kanyang ilong. Ibinaba ng lalaki ang kanyang suot na roba. Sandali lang po. Why it looks like you're new to this. Muli ay hinalikan siya nito sa labi pababa sa kanyang leeg. This is her first time.
At hindi niya maipaliwanag ang kiliting nararamdaman niya. Samat-saring kaba, takot, at hiya. Lamapat ang palad niya sa dibdib ng lalaki. Mabilis na napakunot siya ng noo nang maramdaman na medyo mabuhok yun ngunit matigas, para bang maskulado ito. Nawala naman ang kanyang pag-iisip nang maramdaman niyang bigla ang bibig ng lalaki sa kanilang malulusog na dibdib, at saka iyon sinisipsip. Impit ang kanyang daing. "What's your name, woman?" Ang boses nito ay buo at lalaking lalaki. Malayong malayo doon sa boses ng matandang nakabili sa kanya. But what the heck was happening? Baka naman ipinagbili rin ako sa iba. Tanong niya sa isip. Elise. Oh, okay, Elise. Be ready cause tonight I make sure you will scream for me. Hindi niya namalaya na tuluyan na pala siyang nahubaran ng lalaking nasa ibabaw niya. Unti-unting bumibilis ang bawat halikan nilang dalawa. Lasang-lasa na niya ang alak mula sa bibig ng binata. Para bang kapwa sila uhaw na uhaw sa isa't isa. Hindi mahanap ni Cassandra kung nasaan ang kanyang sarili, dahil ng mga oras na ito ay parang may kakaiba sa katawan niya. The man was right. She wanted more. Please, be gentle. Oh, I can't promise baby. But, what the heck? You are a virgin. Nahinto ito sa kalagitnaan, ngunit ramdam na niya ang hapdi at pagkapunit sa kanyang kasalanan. Tumango siya, at naramdaman niyang lamandes ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. I'm sorry, I didn't know, I should listen to you. Just continue, but please, be gentle this time, parang hindi makapaghintay niyang tugon. Tila yata wala na talaga siya sa sarili. Talagang siya pa ang nagsabi sa binata na magpatuloy itong angkinan siya. After all she thought na isang gabi lang naman. Pagkatapos ng gabing ito ay iligtas na niya ang buhay ng daddy niya, at magsisimula muli sila. Habang inaangkin siya ng lalaki, si Mr. Romero na siyang nakabili kay Cassandra, ay kasalukuyang nasa hallway at patungo sa hotel unit na binayaran nito. Ngunit kaagad na nagkunot ang noo nito nang makitang may dalawang gwardya sa pinto. What are you two doing here? Inis niyang tanong sa mga ito. Paraanin niyo ako, papasok ako. Patawad, ngunit ipinagbabawal po na may ibang taong pumasok dito, tugon ng isa. What are you talking about? Binayaran ko ang hotel unit na ito. I spend many damn money for that woman na nasa loob. So, let me in. Ibinato nito sa lapag ang tabako na hawak at saka inapakan. Wala kaming magagawa kung umubos ka man ng milan. Mahip po ang bili ni Mr. Roosevelt na wala pong ibang maaring pumasok sa loob. Maaaring siya na lamang po ang inyong kausapin once na makalabas na ito. Sino ang nasa loob? Nauutol na tanong ng matanda. Mr. Raphael Roosevelt, the young billionaire. Ah, I know him. Napakuyom na lamang ng kamao ang matanda. Hindi na siya nakipagtalo pa sa dalawang bodyguard at kaagad na lamang na umalis sa building na iyon. Wala siyang laban kumpara sa pinakabatang bilyonaryo sa Asia. Sisiguraduhin na lamang niya na maibabalik ang milyon na ginastos niya. Ang mayabang na lalaking yun ay sinira ang gabi ko. Ang gabi namang iyon ay tuluyang nagpabago kay Cassandra. She was screaming for more. Para siyang na-addict sa bawat haplos ng lalaki. Kinabusakan ay nagising na lamang siya dahil sa pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Bahagyang nakaawang ang kurtina, napabalikwas siya ng bangon nang maalala ang nangyari kagabi. Kaagad niyang naramdaman ang pagkirot ng kasalanan niya. Ipinalibot niya ang kanyang paningin. Doon niya lamang napansin na wala na ang lalaki sa tabi niya at sa lamesa na nasa gilid ay mayroong perang nakalapag. Unti-unting tumulo ang luha niya. Wala na ang pinakaiingatan niya, pero sisiguraduhin niyang magiging worth it ang sakripisyo niya. Tumayo siya kahit paramdam ang kirot. Pinulot niya ang mga damit niya na nagkalat at saka iyon isinuot. Wala siyang nagawa kung hindi kunin ang pera. She need this after all. Bubuksan na sana niya ang pintuan nang makitang mayroong dalawang lalaking nakaitim. Mabilis niyang muling naisara ang pinto. Marahil ay pinababantayan siya ng lalaking nakabili sa kanya. Ano pa ba ang balak nila sa akin? Baka ibenta pa ako sa iba. Pero ang sabi ni Cheska ay isang gabi lang. Hindi maaari to, kailangan kong tumakas. Napatingin siya sa bukas na bintana. Nagtungo siya doon at saka sumilip sa ibaba. May hagdan doon pababa, malamang ay ito ang hagdan kung sakaling may emergency.
Walang pag-aalinlangan na pinagdugtong niya ang mga kumot at bumaba sa hagdan. Dahil nasa third floor lamang sila ay nakababa kaagad siya. Sandali niyang tiningnan ang bintanang pinanggalingan niya sa kabam-antong hininga. Habang buhay kang mananatili sa nakaraan ko.